Speaker Martin. Kaya, Yes. kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, Yes. ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta, sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Ang sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi po siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Si Gutesa. Nasaan? So yun po, no, napanood po natin ang interview ni dating congressman defensor. So meron palang umaaligid doon sa ano po ng mga Marine, no? Sa Philippine Marine. Pero ang isa po nahuli naman po yung umaaligid doon. Kaya nga sinabi niya kung hindi alam anong gagawin sa tao yun, kung bubuhayin o papatayin. At yung pamilya po ni Sergeant Gutesa ay dinala po sa ibang lugar na hindi po natin nalalaman kung nasan yan for the safety po ng kaniyang pamilya. So diyan po gumagana yung mga confidential, kagaya yung confidential funds, no? Kagaya po lahat yan ng confidential funds, hindi po pwedeng banggitin yan sa mismong kagaya sa mga budget dahil confidential nga po. Bawal po ipaalam yan kahit kanino, no? Diyan po yung mga sinasabing confidential fund. So, sana po na meron kayong nalaman na ganyan po. Kung itatanong kung magkano, hindi po pwede sigurong tanong kung magkano, pero hindi pwedeng itanong kung saan ginamit, ganito. Ganun lang po. So anyway, yung ating video ngayon ay muling magtatapos. So, kung hindi pa naka-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? Maraming salamat po. God bless. Magandang araw mga ka-reaction by. Ito po, no, marami po tayong sabay-sabay na reaksyonan at pag-uusapan. Ito po yung mga latest mo, mga kakapasok lang pong mga balita, no? So, ito pong isa ay tungkol kay General Viewpoint na re-reaksyonan niya po ang nangyayari kay Secretary Vince Dizon. Kilala niyo po yan, no? Si Vince Dizon po ang Secretary of DPWH. Parang gusto niya yata sumuko sa mga problema ng DPWH. Ayan. At ito po, pinaka-latest. Orly Gutesa, Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Haharap po yan, no? Haharap po sa mga summon
pag kailangan na talaga. Ayan po ang panayam po sa interview po ni dating congressman, defensor, no? At sinabi niya rin po na mayroong umaaligid doon sa kanilang kampo ng mga Marines. Ewan ko kung sino po yan, basta panoorin po natin para malaman natin kung anong totoo o hindi. At yung pong si Paring Banabay, no? Tinira po si Vice Ganda. Ayan. Hindi na po nakapagtimpi si Paring Banabay. So, ito na po. Bago po pala. Yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Isang subscribe lang po. Talagang masayang-masaya na tayo para po makamit po natin ang 1,000, no? Mag-umpisa po pala tayo. Sana po i-like nyo rin at i-share. So, yun. Pero yung subscribe po sana, huwag niyo pong kalimutan. So, irekta na po natin muna kay General. Ito po ay re-reaksyonin niya patungkol kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Ayan, susuko na ba o hindi? Ito po, direkta na po tayo, no? Kay General. Ang Seal Guillimer. Na-attract ako dito sa picture na naipost ni tungkol kay Secretary Vince Dizon. Sinabi dito, that's really stressful. Dizon is getting old. His conscience cannot bear the things he is discovering. Tignan nyo, hirap na siya kaisip. Nakayuko na lang siya sa dami ng problemang dinatnan niya sa DPWH. May mga picture na kumakalat ngayon, kinompare nila ang picture before, bago siya pumasok. Yung mukha niya maliwalas. I don't know kung kailan yon. Siguro, DOTR na siya o before DOTR. Maliwalas. Ngayon, magdadalawang buwan pa lang siya sa nagdadalawang buwan pa lang siya sa TPWH, makita mo na yung itsura niya, talagang tumanda siya ng gusto. Na binibiro siya ng kanyang pinsan na si Senator Marcoleta, magpinsan pala yan eh. Pinsan, isang buwan ka pa lang, namumuti ng iyong bigote. Mamamayat ka na, how much more kung abutin ka ng 6 months dyan, kaya mo pa ba? Kawawa naman talaga si Secretary Vince Dizon, ano? Kawawa nga po. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para linisan ang DPWH, but very overwhelming yung... Kaya meron siyang post na nabasa ko. Sabi niya, meron siyang pahayag, post lang. Halos hindi na ako nakakakain o nakakatulog, nangangayayat na ako sa ginagawa kong trabaho na paglinis ng ahensyang ito. Kaya, sabi niya, bilib ako sa kanya, meron na siyang warning. Kaya kung may makikialam galing sa taas, Malacanang ba? O outside pressure? Pag may makikialam, didiktahan ako sa hangarin kong linisan itong ahensyang ito, I would be very happy to resign rather than obey yung mga powers that be na magdidikta sa akin yan. Bumilib ako sa kanya, yung ganyang pahayag. Dapat ganon. Yung hindi kapit tuko. Handang example, si BP Sara. Ano siya? She's doing fine as DepEd Secretary before. Bago na kahiwalay ang unit team sa mga surveys, most trusted yung pinakamataas na satisfaction rating among government agencies, DepEd. Sunod-sunod yan. Within 2 years, kaya lang nung ipitin na siya sa budget, gustong kontroluin ng 2 tao yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag.
resign siya. Kaya lang, binulgar niya. Yung umiipit sa budget ng ano, yung gusto siyang diktahan. Martin Romualdez and Saldico, sabi niya. Nung una, maraming tumawa, maraming bumatiko sa kanya. Ngayon, nagiging totoo na. Kitang-kita na ngayon. Hindi lang flood control ang pinapakialaman ni Saldico at yung kasama niya, kung sino yung amo niya. Farm to Market Road, classrooms, ano ito, pati health centers, mayroon ng mga ghost, tawag pa naman doon yung super health center, ganun ba yun? Ghost, walang ano, hindi natatapos. Pabahay, ano pa, classroom. Yung revelation ni dating SOG Rimulya. Napakatapang ang apog ng Saldico na yan. Pakialaman niya yung kontrata sa Bureau of Immigration na hindi pumayag si Secretary Boyeng. Kaya saludo ako kay Secretary Boyeng yung ginawa niya. Magre-resign ako pag ituloy nila. Ayun, hindi nila tinuloy. Dahil takot sila, magre-resign si Secretary Boyeng Rimulya. Ganon ba? Isa pa, sa Department of Agriculture, pumalag din si Secretary Teo Laurel. Gusto ni Saldico i-control yung pag-import ng mga isda. Dinidiktahan niya ang Secretary of Agriculture. Gusto ni Saldico may mga importers na bigyan ng ganito kadami ng kota. Hindi pumayag si Secretary Laurel. Mga ganon. Ganyan po katalamak ang ginagawa ni Saldico at kanyang amo. Mabuti na lang may mga mangilan-ilan tayong cabinet secretaries na pumalag dito kay Saldico at ang kanyang amo. Kaya mabuti ito, nagpayag na si Secretary Dizon, warning, I'm more than happy to resign. Huwag nyo akong pakialaman dito. Ayun, yan ang may balls. Kaya good luck po, Secretary Dizon, sa inyong hangarin na malinisan yung DPWs na yan. Your dedication is unquestionable. Isa lang ang hinihiling ni Atty. Guanzon. Hinihiling ni Governor Luis Chavit Singson. Ako, hiling ko na rin sa inyo, Honorable Secretary, pwede ba imbestigahan nyo na rin ang Ilocos Norte? Bakit hanggang ngayon wala ba kayong plano na imbestigahan ang mga flood control project sa Ilocos Norte? Wala ba kayong plano na puntahan din ang Leyte? Para hindi naman kayo ma-charge ng selective justice. Kasi mabilis kayo na pagsabi lang ng ombudsman, imbestigahan yang si Bongo, yung kanyang tatay, mga kumpanya niya sa DPWH, yes kayo kagad. About naman ang Ilocos Norte. Ang daming mga flood control project sa Ilocos Norte. Nasa top 10 ang Ilocos Norte na recipients ng flood control project. Nandyan ang mga Vizcaya family, contractor sila dyan. Sana naman puntahan nyo na para patas, walang porke ba probinsya ng presidente hindi nyo na imbestigan. Unfair naman yun. So dapat walang pinipiringan, di ba? Hustisya. So, good luck po. Ayan po, reaksyonan po natin ang sinabi po ni General Viewpoint. Ako po, kumbisido po ako sa mga gusto niya na kailangan mag-imbestiga na rin po ang Region 1 sa parteng Ilocos. Sabi nga niya, marami pong flood control din dyan na ginawa ng mga Diskaya. So, ako po, pabor ako dyan, Kasi, pati na nga si Rowena Guanzon, si attorney, nagsabi na rin po yan. So, sana kay Secretary Vince Dizon, sana huwag po kayong magpabor ng iba, Yan po yung mga request din ng mga tao.
mamamayan para malaman kung ano naman yung kalagayan dyan sa parting Ilocos, no? Ang nangyari dyan di ba, naimbestiga na po yung sa Davao. Malinis. Nagpunta na po si Secretary Vince doon, walang nakita. So malinis na malinis. Bakit nauna pa ang Davao kaysa Ilocos? Wala naman hindi naman pinag-uusapan ng flood control sa Davao. Ang pinag-uusapan yung 2023, 2022, 23, 24 na flood control na ginanap sa budget 2024-25, no? So yan po ang hinahanap. Yung Davao po, hindi naman po kasali yan. Matagal na po yun. No. Pero ngayon, nauna pa na imbestiga po yun, no? So sana po maging fair po kayo, Secretary Vince Dizon. Sana po, i-fair na lang po. Pwede naman niya pong imbestigahan kung anong makikita para masaya naman po ang taong bayan na makikita nila na hindi po kayo bias. Yan lang po ang panawagan ng ating mga kababayan din, no? So, ano pa ho, yung sinabi niya ni General na kung may ano po sa'yo, may magtuturo na galing sa taas na ganitong gawin mo, kung magre-resign ka, maganda po yun. Maganda po yung adikain niyo po, no? Kami po ay nagpapasalamat na hindi po kayo kumakampi kahit kanino kung totoo po yun. Sana po maging totoo yun, no? Anyway po, mga ka-reaction by, sana na nag-enjoy po kayo sa isang ulat po ni General Viewpoint sa reaction niya. So, yung hindi pa po nakapag-subscribe, no? Ayan, mag-subscribe naman po kayo. Yan. So, eto na po tayo. Dito po tayo kay Banat Bay, no? Si paring Banat Bay, no? Dito muna tayo. Titirahin po yata ni Banat Bay si Vice Ganda. Panoorin po natin. Sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Wow. Diba? Nabasta na lang din nila doon. Well, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano ha? Ay, Pero ang palusot nila dyan, baka sikreto lang yan. tama, ano mga abogado? Hindi Sikreto, paring Banat Bay. Ano bang parang may pinapatamaan ka dyan, paring Banat Bay? Sino sinasabi mo sikreto dyan? Si Bendalo ba? Baka si Bendalo. Anyway, balik tayo ulit. Paring Banat Bay, balik! natin alam po ano ang ilalabas nilang desisyon, di ba? Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw naman na minsan, ang pasya, medyo Nagiging bendalo. Totoo naman Ganyan ang mga abogado, they can bendalo. Sabi nga di ba? Taknang wedding. palalabuhin nilang konti para tuloy ang mga tao Oo nga, may punto rin yun Kaya di nga ba? ang sabi nga ni Ombudsman Remulla na dating DOJ Secretary, Yes, you can bend the law. You can bend the law. Oo. Sabi nila, wag yun na ulit-ulitin yung sakit sa tenga. Masakit sa tenga ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan Talaga naman, no? Ganun talaga. Nason. So, Feeling ko, ganun ang ginawa nitong tarantadong gobyerno na ito. Wala na kaming pakialam whether it is true or not true. The point here, madala na doon at wala na sa ilalim ng Pilipinas. So magdesisyon man ng Supreme Court na mali yan, illegal yan, wala na kayo magagawa kasi nandun na sa ibang bansa. Di ba? Wala silang pakialam. Ganyan ang gobyerno natin. Gobyernong bangag talaga. Bastos na, diktador na. Pero someday pagbabayaran niya mga animal kayo. Yan ang totoo. Someday pagbabayaran niya yan, akala ninyo ganyan-ganyan lang yan. Naglabas din ang desisyon ang bulusan. Sino naman yung bulusan? Yung bulusan. Ito ayan. Basahin natin sa kanilang website, kanilang page.
sa Bulusan, pamahalaan ng bansa bayan ng Bulusan. Tungkol ito doon sa komento ni Vice Ganda na nagbigay daw siya. Ang na, Vice Ganda, palepal ka na naman ha. Ay nako. Bilang ina ng bayan ng Bulusan, ito po yung mayor ang nagsulat nito, Weni Rafalo Romano. Nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025 patungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niya sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Nais ko pong bigyan diin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista sa isyong ito. Uy, Miss Heart Evangelista Escudero? Kasal na pala sila, hindi ko alam po. Sorry, hindi po ako mahilig sa showbiz Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon ay 50,000. 50,000. Tangina, pinagmalaki mo pa 50,000? Sana kung mahirap ka. Hayop yan. Kung mahirap ka, okay, mag-donate ka ng 50,000. O kaya sabihin na natin yung sumasahod ka lang ng 100,000, 50,000. Kung magdo-donate ka ng 50,000, abay malaking bagay yun. Pero kung milyon-milyon ang pang spaghetti nyo, tapos 50,000 lang pala, pledge pa lang to pledge. Palya lang yun. Utang ina shit. Kadiri naman, pinagmalaki mo pa, 50,000. Ikaw na. Pwede ba soli ko na lang yan? Pledge niyang yan, tas ipagyayabang niya, 50,000 lang pala? Pwede, pakisoli na lang. Ako na lang magbibigay sa inyo, Mayor. Tangina, ipagyayabang niya pa, 50,000 lang pala. Sinundan ito ng karagdagang donasyon. O yun, may karagdagang donasyon naman pala, Batang Bay. Ikaw naman pala, ano ka kasi, nangunguna ka kaagad, may karagdagang donasyon. Magkano ba ito? Nagkakahalaga ng 17 mil. 17,000? Tain naman yan, 17. Hindi ko siya sinasabing. Again depende kasi yan sa kalalagayan mo. Kung ang sahod mo 17,000 lang, 15,000 lang, malaking bagay yung 17,000. Pero kung sumasahod ka ng milyon-milyon, lalo na sa pag-endorse mo ng mga online dyan, 17,000. Ang kabubuan niyan donasyon ay 67,000, hayop. Pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa, 67,000 lang pala. Ako, nananawagan ako kay Mayor Weni Rafalo Romano. Nananawagan ako sa iyo, Mayor. Pwede pakisoli na lang yung binigay ni Vice Ganda. Papalitan ko na lang. Sige na, para hindi na magyabang yung walang yang yan. Napakayabang, 67,000 lang pala binigay. Soli nyo na lang. Ako na lang magbigay niyan. Yan. So, ayun po. Napanood po natin si Paring Banat Bay. So, galit na galit. Nagpuputok ng butsi. Pinapasoli po yung binigay ni Vice Ganda sa lugar ng nakalimutan ko. Pati ng Bicol siguro yan, no? So, kasi po nandiyan si Heart Evangelista. So, siguro hindi po siya sa part nito ang nangyari, sabi nga nung isang mayor. So, yun po, pinapabalik nga ni Banat Bay yung binigay na pledge po ni Vice Ganda.
Naku, parang kuripot, no? Anyway, eto na po ang pinakahihintay natin. Lipat muna po tayo kay Sergeant Gutesa. Eto na po, yan, no? Si Sergeant Gutesa po ay magpaparamdam po pag pinatawag po siya, no, ng mga kagaya na Senado, no? So kasi maraming mga usap-usapan at saka yung mga congressman na gusto daw idemanda si Sergeant Gutesa dahil lang sa ano po yun, yung notaryo, sabi ni Redon, no? Si Redon ng House of Representatives, no? Anyway, ipasok na po natin si dating congressman defensor. Everybody's looking for him, parang nobody seems to know what he Hinihintay is. siya sa NBI noon eh. Inaantay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso, no? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta, sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yon ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Si Gutesa. Nasaan? So yan po, no, napanood po natin ang interview ni dating congressman defensor. So meron palang umaaligid doon sa ano po ng mga Marine, no? Sa Philippine Marine. Pero ang isa po nahuli naman po yung umaaligid doon. Kaya nga sinabi niya kung hindi alam anong gagawin sa taong yun, kung bubuhayin o papatayin. At yung pamilya po ni Sergeant Gutesa ay dinala po sa ibang lugar na hindi po natin nalalaman kung nasan yan for the safety po ng kaniyang pamilya. So dyan po gumagana yung mga confidential, kagaya yung confidential funds, no? Kagaya po lahat yan ng confidential funds, hindi po pwedeng banggitin yan sa mismong kagaya sa mga budget dahil confidential nga po. Bawal po ipaalam yan kahit kanino, no? Diyan po yung mga sinasabing confidential fund. So, sana po na meron kayong nalaman na ganyan po. Kung itatanong kung magkano, hindi po pwede sigurong tanong kung magkano, pero
Hindi pwedeng itanong kung saan ginamit, ganito. Ganun lang po. So anyway, yung ating video ngayon ay muling magtatapos. So, yung hindi po naka-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? Maraming salamat po. God bless.